problema, puro daldal, puro, oh, maiya naman kayo. Kaharap mo na yung kausap mo, di yung pa sinabihan, di yung pa tinanggal yung kanilang speaker. Di ba? We all know. Ikaw na mismo umamin, palpak. Oh. Malaking parte dyan, DPWH. At malaking parte dyan, yung budget. Di ba? Yung issue sa budget. Ba't di mo tinanggal yung speaker? Kasi nga, weak ka, takot ka. Hindi, yun lang naman kasi po ang nakikita kong dahilan eh. Di ba? Yung takot niya dun sa, ewan ko, sa pinsan niya. May hawak ba yung pinsan mo na kaya hindi mo ano yan? Maayos? Di ba? May hawak ba? Kaya ganon? Ewan natin, di ba? Tingnan natin. Pag ganid ka talaga sa kapangyarihan, talagang gagawin mong lahat ng bagay para talaga maisakatuparan yung maitim mong balak sa sa future mo, ika nga eh. Kasi alam naman natin, may nangangarap dyan, may ambisyosong bonjing dyan na gustong maging presidente na future. Kaya alam mo, kailangan nilang tanggalin lahat ng balakid, lahat ng kaya alam naman natin mga kababayan, the next president is VP Sara Duterte. So kailangan lahat ng balakid tinanggal. Lahat ng sumusuporta, lahat ng financier, lahat ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa. At kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa. At dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na magpapatanggal kay VP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ino-operate na nila ngayon. Kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. Hindi lang naibalita dito, pero merong part dito, kasi ni-reveal ni Marcos yung mga contractual na pumapasok, di ba? Na ginagamit ng gobyerno. Aside from dun sa diskaya na yan, actually, mali naman talaga din yung, sa tingin ko sobrang dami niya nakuha na project, okay, sa ating gobyerno. At the same time, tumakbo pa siya na mayor, di ba? Medyo sablay po yun. Tumakbo po yan sa Pasig eh. Kinalaban si Vico Soto. Medyo sa akin, sa tingin ko, medyo, nandiyan ka sa loob ng gobyerno. Hindi yung project naman na yan, hindi naman yan tapos na eh. 'Di ba? Usually matagal yan eh. So ibig sabihin, tapos papasok ka sa gobyerno, medyo maaring walang batas. Although may batas kasi na nagsasabing bawal mag-support ang mga construction company na involved sa project ng gobyerno during the election. Okay, yung kampanya, bawal. Pero yung mismong meron na, ewan ko kung ano yung maaaring bawal doon kasi nasa LGU siya, wala naman siya sa Congress. Although, syempre, sako pa rin yung mga proyekto sa loob ng LGU. Kaya nga, kung sakasakaling hindi man bawal, dapat po, delikadesa na lang. Kaya lang, parang delikadesa left the earth na sa Pilipinas eh. Parang nasa ibang bansa lang yung delikadesa eh. Ha? Ang problema pa niyan, after niyang banggitin ni Marcos yung mga construction na yan, company, meron po siyang isang binanggit na idinikit. Idinikit kay Escudero ng, I think it was Rappler. Di ba? Mukhang, ewan ko kung kasama si BBM sa operation against Chis Escudero, pero parang yun yung ginamit eh. Di ba? Yun yung birang out of nowhere, naglabas ng mga construction company ang si Marcos at yung parang isiningit yung isa dun, part nun kay Escudero. Eto, hindi ko magets eh. Kasi meron pa nga nababali-balita na part ng mga may kamag-anak sa Congress, 'di ba? Sa House of Representatives. Pero bakit hindi 'yun ang nabibigyan ng pansin? Etong sabi ngang 1%, 'yun ang binigyan pansin ng media. Alam naman natin sino may hawak ng media ngayon, 'di ba? Sabi nga nung isang anchor ng DCMM,
Alam na natin yan kung sino ang may hawak na mga media ngayon. Tawa ng mga media ngayon no? Talagang may ganun pa siya Alam natin na si Chis Escudero ay abogado. Para talagang alam nyo mga kababayan, ano lang tayo, bantay tayo dito. Kasi kung meron, eto paulit-ulit natin sinasabi to kahit noon pa Kung meron talagang problema, kung meron talagang alam nating hindi maganda na ginawa si Chis Escudero, first of all, magdemanda na lang kayo. I mean, kesa sa puro public opinion, sa labas lagi sinasabi, laging inaano, sa social media, mag-ano na lang kayo, magdemanda kayo, mag-file kayo ng case laban kay Escudero kasi itong mga social media news na ito, halimbawa itong bilyonaryo, rappler, politiko, naku po, narinig ko na yan. I mean, even if you are really a quote-unquote media o news media online, alam naman natin na yung kanilang mga gawain, di ba? Alam natin yung mga ganyang klaseng pagbabalita, medyo may kulay. Alam natin yan, may kulay po yan. Tapos, eto na nga, ang sinasabi nga ni Chis Escudero, napag-alaman niya na merong operation against him. Di ba? Alam nyo, bantayan po natin ito dahil, ladies and gentlemen, napanood na ho natin to. Totoo naman napanood na ho natin ito at alam na natin yung ganitong klaseng nila, kalakaran nila. Di ba? Yung sisiraan ka, yung iyuyurakan ka, everything, sabi nga niya, is against the Duterte. Kung hindi naman siya, kung pinabayaan lang niya ang ito, naku po, yung impeachment, sa tingin nyo maglalabasan to? Hindi. Hindi yan. Naku po, ang dami-daming issue na dapat pag-usapan. Ito nga ito. Halimbawa, itong si Magalong, meron na naman pong mga nireveal at sinabi at kinuwento na sana ito ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno kasi para talaga mahuli kung sino. Kung talagang seryoso ang gobyerno na ito na sawatain yung mga flood control project, yung mga problema sa korupsyon, ito yung mama nagsasalita na, may mga alam ako. At nagpipresenta na siya gawing parang anti-corruption na czar ng gobyerno, pero bakit hindi pinakikinggan? 'Di ba? Kung talagang seryoso. Itong si Marcos, banggit lang ng banggit ng construction company without saying na, illegal ito, di ba? Oh my. Yes. Pero actually, kulang si dito si Magalong dito. Meron pang isa mamaya, sabihin ko sa inyo. Ikaw ang host. Kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita Kung ikaw ang host, you get 30-30-30. Kaya nga nahirapan yung mismong mga regional directors ng DOH, DOLE, at DSWD. Baka ang problema nila kasi is mag-ulit-ulit, redundancy. Sila na lang na beneficiary ang lagi na nabibigyan. Kaya kailangan nag-usap sila. Kaya sabi nga ng isang regional director, sir, sakit ng ulo namin dyan sa 30-30-30 na yan. Sabi nila. Pero alam mo ba na meron ng 777, meron pang 30-30. Alam mo ba na meron pang 999? Ano naman 999? Ano yun? Oo. Yung mga certain members of Congress na medyo may position sa kanilang mga organization, sa political party nila, they don't get 777, they get 999. Inabi na sa akin yan isang beneficiary niyan. Siya na mismo nagsabi. Mali si Magalong dito, kulang pa, meron. No, akala nyo. Meron pa yung 666. Nako. Gago! Galing mismo sa demonyo. Yung pera. Ito, siraan mo si BP Sara Duterte. Siraan mo si Chis Escudero. 666. Sa akin, Mayor, ako nga 999
Okay. Now, So ang dami-dami nilang scheme, ano? Oo, ang daming, is this in violation? One of the budget process of the Supreme Court decision on PDAF? Yan ang tanong ko. Does this scheme violate the Constitution in any way? Well, it completely, I would say completely, absolutely, ano? And it's something unbelievable na pwede na lang, sumama ka lang, tapos kung sumama ka lang, you get 777, Or 999? kung 999, Or patapos 30-30? per sortie. Per sortie yan, Karen. Paano kung nakaapat ka? Paano Nako. kung naka-anim ka? Yung Naku iba nga, po. nung naka-anim sila. Until, nung nalaman na nung ibang mga member ng Congress na pag sumama ka pala, makakatanggap nito, dumami na, nag-volunteer. Kaya ang ginawa nila ngayon, nilimit na lang nila. Sumama ka ng napakaraming sortie, but you only get a maximum of 4. So that's still 4 times 21. That's still 84 million. Yeah. In terms of AKAP, yung mga yan, MAIP. So technically, it really smacks of patronage politics. I mean, the lower house has been known for this for years, but would you say this is the worst? Yeah, and you just mentioned the right word, ano? Marami na ako nakausap na mga negosyante, mga politiko mismo, no? Even people in the religious sector, sila na mismo ang nagsasabi na this is probably the most corrupt na Grabe, no? na kongreso, sabi nila sa akin. Ngay the way they explain it is ibang level ang corruption. Nako po. Mismo rin na mga tao diyan sa, I would say, sa Malacanang, may nakakausap din ako diyan. Ganon din ang observation ng mga nasa uniform service. Nakakaiba talaga ang level ng corruption. Lupit. Ika nga. Mayor, what can the president still do at this point? It is 3 years to go. Ako na sasagot. Karen Davila. Una, tanggalin nila yung speaker nila. Yun talaga yun eh. Pangalawa, alam natin may korupsyong matindi dyan sa DPWH. Ba't nananatili pa yung sekretary dyan? Di ba? I mean, kung ikaw ang sekretary at matino kang sekretary, tulad nung sa DOTR, di ba? Kung matino kang sekretary, matik na yun, matitino dapat ang nasa baba. Lagyan mo ng isang halimbawa katulad ni Mayor Magalong dyan sa DPWH. Sawatain mo lahat ng corrupt dyan na district director, di ba? Sawatain mo lahat ng mga construction dyan na nakamag-anak ng mga congressmen, di ba? Yun lang eh, maayos naman yan eh. Sus. Kasi minsan yung mga sinasabi ni Marcos pang television lang eh. Pang news lang eh. Right? And Senator Sherwin Gatchalian says that the 2026 budget will be an education budget and the golden age of transparency. That one we have to see kung totoo, papayag ba ang mga kongresista na mabawasan, mawala yung kanilang 777, 999, 30, 30, 30. Yan ang tanong, Mayor. Good point, Karen. Ano? Siguro, unang-una, kailangan i-sustain ni Presidente ito. No? Walang let up. No? Pangalawa, kailangan na niyang magkaroon na talaga ng formal investigation para makagather na talaga ng evidence. Ano? Kasi yung mga pinapadala lang sa kanya, mga kwan pa lang yan, lead. Ano? Kailangan talagang ma-convert mo to into pieces of evidence. At sa huli, ang end result niyan dapat may makasuhan. Hindi lang dapat mga kontraktor, hindi lang dapat DPWH, mga politiko dapat. Whether they are members of Congress o kaya sa local government, dapat talaga makasuhan. Regardless kung malapit sa kanya, relative niya, o kaya mga kaibigan niya, kailangan kung talagang mayroong matibay na ebidensya, kailangan may makasuhan. Yan. And that's the only way. Dapat talaga may makasuhan. Hindi lang umakasuhan, matanggal. Halimbawa, sabi ko nga sa DPWH, tanggalin. Hindi ko sinasabing corrupt yung sekretary doon ha. Kaya lang,
command responsibility yan. Alam na nga natin na sumasablay na nga yun yun pa rin ang di ba? Na andyan. No, pangalawa, talagang aside from matanggal, makasuhan yan. Hindi lang yung nasa DPWH pati po yung mga congressman na malaman na may construction company. Takin mo, may construction company, animal. Di ba? Hindi naman tama yun, di ba? Kaya sana, yun lang sa akin, tuloy. You will get the trust and confidence of the people. Oo. Huling tanong, last two, no, is when you spoke out against the alleged corrupt practice of etong 777 or etong ayuda pag nag-attend, how did it affect you? I mean, the budget of your city. Madami daw takot kasi pag tinanggal ang medical assistance, lumalapit talaga ang tao. How did it affect you, Mayor? Well, talagang napakahirap sa akin. Kumbaga, napakahirap kumuha ng pondo. Mabuti na lang may mga mababait na senator na nakakahingi ako. May nakakahingi rin ako ng ayuda kay no less than kay Secretary Rex in terms of goods, yung mga food packs. Mahirap. Kumbaga parang feeling mo pinagtutulungan ka eh. Parang hindi ka pinagkakatiwalaan ng ibang miyembro ng kabinete. Kumbaga parang pariya, outcast. Pero sabi ko nga, kailangan lang talaga kuminsan luluhod ka sa mga senator na lang na kaibigan mo para makakuha ka lang. Alam mo ba na Grabe, yung no? MAIP na yan? Akala mo siguro yung medical assistance na yan in the form of guarantee letter. Hindi yan. Mayroon ding scheme yan, Karen. Ano? In fact, ang hinihingi dyan is mga 30%. Ha? Ang ibig sabihin, Medical assistance. 30%. Bibigyan kita ng MAIP pero ibalik mo ang 30%. How do they do it? Ang scheme niyan is gagawa ng medical mission. During the medical mission, i-jack up lahat. Presyo ng gamot. And at the same time, yung service, i-jack up lahat yan. Grabe, para may no? rebate. Para yung third party na gumawa nun, meron siyang 30% na ibibigay niya. Kuminsan nga nagmamakaawa na yung third party. Sasabihin nila, sir, sobra-sobra na rin yan. Mahirap din. Yung 30, habulin yung 30 kasi masasacrifice yung serbisyo. At baka mahuli kami dyan. Kasi napakalaki. Pero yun talaga sige, bibigyan kita ng basta 30 ako. Hindi bababa yung 30. Ganun naka gahaman, yes. Kawalang niya, Gahaman. kademonyo, kalapastanganan, katarantaduhan. Oo. So, Mayor, I think to end is, you still won as mayor, but were services affected in your city, right? Yeah, napakahirap. This is probably the most difficult na campaign ko. Kasi marami pala akong kalaban dito, lalo-lalo na hindi lang pala yung kalaban ko rito, yung isang congressman na tumatakbong mayor. Pati pala yung mga kasamahan niya na sumusuporta sa kanya. Nakapareho niya. At kalaban ko rin pala rito, kaya napakalaki na kanilang pondo rito. Pero mabuti na lang, they were not able to sway yung mindset at yung integrity ng mga tao dito sa Baguio City. Oh, wow. Okay. Well, we don't have enough time, but I want to thank you so much for joining me today. You've revealed a lot. And I think in the end is, you will work. If the president assigns you, you will take... Ayan willing daw siya magpa-assign. Alam mo, sana nga lang mga kababayan, i-consider ito ng ating Pangulo kung talagang seryoso siya. Kasi alam naman natin na si Magalong matagal na po yung may advocacy laban sa korupsyon. Kung talagang seryoso ang ating presidente, sa kanya kanyang gagawin ito. Kaya lang, ewan ko lang Kasi alam mo, may napapansin ako May napapansin ako na tila parang ito'y something na propaganda lang. Yung mga ganitong klaseng galawan o mga salita-salita ni Bongbong Marcos. Kasi lagi mahiya naman kayo. Ito yung mga construction company. Asan ang action dun? Puro salita.
Hindi, di ba? If you are serious, you would start a parang gumawa ka ng executive order na tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte nung meron siyang binuo na anti-corruption that na may sakop ganito na mga salary grade kaya lang tinanggal mo yun di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission, tinanggal mo yun Sana si Greco Bellica, alam nyo ba, daming kinasuhan ni Greco Bellica noon. Tinanggal mo. Ngayon, puro ka na lang banggit, puro ka na lang salita, wala namang gawa. Aanhin natin yung salita mo. Machichicha ba yung salita mo? Ano ba yan? Bababa ang presyo ng bilihin dyan? Kasi yan ang problema ng taong bayan Alam nyo, may kinaugnayan ito sa presyo ng lahat ng bilihin. Remember, lalo na yung Road to Farm project, yung mga ganyan. Importante yan para mabilis ang takbo at mas mumura ang mga gas. Kasi siyempre kung maayos, kung hindi lubak-lubak, kung maganda ang way para madala ang pagkain, mas mumura ho yan. Paano nasira ng flood control, bumaha dun sa lugar, hindi madala yung pagkain dito, pahirapan. So, dyan papasok yung law of supply and demand. Pag mahina ang supply at mataas ang demand, magmamahalo ang presyo, di ba? Ganun lang kasimple yan Kung lahat sana smooth, di ba? Kung lahat sana maayos, lahat ng proyekto ay nagawa ng tama. So, minimal ang baha, mabilis mag-subside, maayos ang daanan, may tulay na maayos, hindi nagbabagsakan. Kung sana ganyan, di malaking bagay po yung mabibilis na pagdating ng mga food supply sa ating mga cities, di ba? So bababaho ang presyo. Yun yung sinasabi ho natin. Na yan it's a web of problem because of the corruption. Problema, puro daldal, puro, maiya naman kayo. Kaharap mo na yung kausap mo, di yung pa sinabihan, di yung pa tinanggal yung kanilang speaker. Di ba? We all know. Ikaw na mismo umamin, palpak. Malaking parte dyan, DPWH. At malaking parte dyan, yung budget. Di ba? Yung issue sa budget. Ba't di mo tinanggal yung speaker? Kasi nga, weak ka, takot ka. Hindi, yun lang naman kasi po ang nakikita kong dahilan Di ba? Yung takot niya dun sa ewan ko, sa pinsan niya, may hawak ba yung pinsan mo na kaya hindi mo maayos? Di ba? May hawak ba? Kaya ganon? Ewan natin, di ba? Tingnan natin. Pag ganid ka talaga sa kapangyarihan, talagang gagawin mo ang lahat ng bagay para talaga maisakatuparan yung maitim mong balak sa sa future mo Kasi alam naman natin, may nangangarap dyan, may ambisyosong bonjing dyan na gustong maging presidente in the future. Kaya alam mo, kailangan nilang tanggalin lahat ng balakid, lahat ng alam naman natin mga kababayan, the next president is VP Sara Duterte. So kailangan lahat ng balakid tinanggal. Lahat ng sumusuporta, lahat ng financier, lahat ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa. At kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa. At dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na magpapatanggal kay VP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ino-operate na nila ngayon. Kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. At ang kanilang packaging, ang kanilang mga sinasabi, kagagawan ito ni Chis Escudero. Yan ang kanilang Kaya, since balaki daw si Chis Escudero, kailangan natin tanggalin yan bilang Senate President. So, yan ang kanilang motibo. Kung dati, si VP Sara Duterte lang ang kanilang ino-operate. Yun ang kanilang ino-operate. Ngayon po, lahat ng sagabal para sa impeachment ni VP Sara Duterte, tulad po ni Chis Escudero, ay kanila hong ino-operate.
sisiraan, gagawa ng istorya, kung ano-ano, pahihinain sa Senado. Ang daming issue ngayon. Meron pa nga issue sa Senado kaya siya daw nagmamariwana or something like that. May naamoy. Pero wala naman nakita. Hindi, alam mo, ako, against ako dyan. Kahit po ako sa nandito po tayo sa Europa, ang dami nag-aalok dito, mga, oh, shit, wala mga ganyan-ganyan. Against po tayo dyan kasi hindi ko talaga trip yan. Basag trip lang yan eh. Diba? Hindi ko gusto yan. Pero kunwari, kung meron mang naamoy, hindi ko alam kung ginawa yun sa labas o sa loob. Ngayon, tila ang sinisisi, puro yung leadership sa Senate, 'di ba? So, yun ang lahat na ngayon talagang from the financier, from every issue talagang ipinupukol, itinuturo doon sa Senate President para talaga matanggal o siguro iniisip ng mga demonyo ano siya ma-demoralize, 'di ba? Para yung mga sumusuporta sa kanya, ay ayaw na namin 'yan kasi ganito. Gawain nila 'yan eh. Ganyan ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Lahat didiniin yung confidential pa na walang kakwenta-kwentang issue, yung sa COA na biglang kinlear naman ng OWA. So, 'yan ang ginawa kay VP Sara Duterte. Ngayon, tila yan ang ginagawa kay Senate President Chis Escudero. Alam nyo, si Chis Escudero, hindi naman po yan maka-Duterte. Sa katunayan, malapit nga yan sa First Family. Makikita nyo naman na i-invite siya doon sa gathering ng First Family. So ano yan, hindi yan Duterte supporter. Pero sa kanya kasi, ang maganda lang sa kanya, pagdating mo sa trabaho, patas po siya. Di ba? Makikita nyo naman yung kanyang paano hinandle yung impeachment. As a matter of fact, dapat niya hindi nag-convene eh. Di ba? Yung Senate Court eh. Actually, napaaga pa na isang araw. So, yun yung mga bagay na patas naman po yung kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan at itong demonyong gobyernong ito. Sino ba ang demonyo? Banat ba? Klaruhin mo. Iba-iba kasi pangalan niya nagbabago. Minsan Bida-Bida, Jollibee, minsan Tamba, minsan Bonjing. Hindi ko na maintindihan ang pangalan nito kaya pwede ba pangalanan na lang nating demonyo? Hindi kasi ugali nito, ugaling demonyo eh. At hindi lang sa ugaling demonyo talagang ito hoy may maitim na balak sa bayan natin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo, I will justify what I'm saying. Baka akala ninyo biro-biro lang ito. Hindi, totoo. Kasi walang matinong tao nagagawa ng mga ginawa dito nang hindi siya demonyo. Baka nga napusis ito eh. Napusis ng greed. Hindi, alam nyo may mga ganun Hindi lahat ng possession, yung possession lang na gumagapang sa pader. Hindi lang ganun. You are possessed by your own greed. Pwede yan. Yung talagang yung ang nakikita mo na sa lahat ng mga bagay, pera. Yun na malamang. Hindi natin alam. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito, pag-usapan muna natin itong kay Chis Escudero kasi grabe ho itong issue na ito. Napakabigat tuin ito. Pasok. Sure, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresistang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Hindi pinangalanan ni Senate President Francis Chis Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalap nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case.
Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Huwag pangunahan banat ba? Hindi kasi baka yun eh. Oo naman. Ay, taga-house. Di ba nga nung Ayun, oo naman. Oh. Mas polite. nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oo, di ba? Kitang-kita naman natin yun sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Ala naman si isang senador, napakalabo naman. Galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po, ang sino ba boss niyan? Naku po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niyan kasi yung pangalan niyan, may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Eh hindi, yun nga yung ano doon yung malisya, ika nga eh. May malisya kagad eh. Ano ba ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap? Counterpart yun. Di ba counterpart yun? At saka, para mo naman sinabing, demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal? Di ba? Parang, I mean, kanina ba siya pumunta? Di ba sa speaker yun? Oh, demonyo ba yung speaker? Kasalanan ba lumapit sa speaker? Eh sila yung dalawang magka-partner. Si speaker sa lower house, yung sa upper, di ba? O yung sa Senate, siya ang presidente doon. Oh. Aga nilinaw naman ni Senate President Jesus Escudero na bagaman may isang lumabas na artikulo ay wala namang sinasabing illegal na ginawa niya. Ngunit malisyoso ang artikulo na ito batay sa timing ng paglalabas ng issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Alam nyo, malinaw kasi dito mga kababayan. Napakalinaw po dito na ang kanilang motibo talaga, sabi nga by February next year, ang goal, matanggal si Escudero bilang Senate President. Yan ang goal nila, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para pag pinasa nila yung impeachment sa February, ay smooth na ika nga. Para bagang paplansyahin na muna yung daan bago dumaan doon, di ba? Para maplansya yan, kailangan ng isang Senate President na namumulitika. Alam naman po natin kung sino yun. Oh. Hindi ko na lang sasabihin itong Senate President na ito ay mahilig ho ito sa political color. Pansinin niyo kung sino ang nakaupo, yun ang kanyang sinisipsipan. Yun ang kanyang history, ika nga. Yun ang kanyang yun ang kanilang record, ika nga. So, ibig sabihin mga kababayan, ngayon pa lang, kailangan ng durugin. Pansin, ito, obserbahan niyo yan. For the next 3 months or so, di ba? Ay yan po ay i-ooperate, sisiraan in public eyes. Talagang kung ano yung ginawa nila kay BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte pagdating sa corruption, ang linis po niyan. Sabi ko nga sa inyo nung isang bagay na naikwento sa amin dati, hindi ko na sasabihin kung sino pero basta talagang very trustworthy na tao. Sinabi sa amin nung naupo yan si BP Sara Duterte bilang mayor ng Davao, talagang unang ginawa niyan, binayaran ng lahat ng utang, nilinis lahat ng finances ng Davao. 'Di ba? Alam nyo, doon pa lang makikita mo na itong taon to napakalinis. And yet, ganun ang ginawa. Talagang niyurakan yung kanyang pagkatao sa korupsyon keso yung confidential funds. Mantakin mo Una-una, ang baba ng confidential funds ng OVP. Okay? Pangalawa, hindi lang siya. Ang dami pang mas mataas, doble, triple, 4 times ang confidential funds. Pero ang sinisilip lang ay yung siya.
Ngayon, na sinisilip naman kung ano-anong biyahe, eh wala silang masilip kasi hindi naman po gumagamit ng pera ng taong bayan si BP Sara Duterte pag biyahe niya. So talagang yun yung kanilang inaano na itong taon to, korupsyon, bla 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 bla. Kung paano nila binaligtad yung strength ni BP Sara Duterte, which is anti-corruption, ay ginagawa nilang yan ngayon kay BP Sara Duterte bilang quote-unquote corrupt. Pero alam mo, ladies and gentlemen, ito rin ang sa tingin kong gagawin kay Chis Escudero. Kasi alam nyo, ako po, hindi ko po gusto yan si Chis Escudero. Kahit noon pa, di ba, may mga desisyon niya na hindi ako pabor. Okay? Per se, yung tao, wala akong masabi. Okay? Hindi ko kasi, ako, tandaan ninyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, dun sa pagkatao niya, wala akong, kasi, ang alam ko lang, jowa siya ni ni Heart Evangelista. Pero from the corruption, wala naman na nasasangkot sa kanya, wala naman pong naging iskandalo yan, 'di ba? Nag-aantay nga yung iba pero hindi totoo. Pero wala, na. Pero pagdating sa mga political alay niya, medyo questionable sa akin yun. Tulad nung pag-attend natin niya kay Marcos, ganyan-ganyan. Pag-dikit-dikit niya kay First Lady, ganyan. Pero kasi hindi naman yun ang dapat nating maging basihan. Ang dapat nating maging basihan ay yung kanilang ginagawa. It's not the person. Yan ang lagi niyong tatandaan pag kayo'y banateros. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. And ilang beses kong pinuri yung kanyang pag-handle pagdating po sa impeachment. Dahil sabihin na natin ng lahat, malapit siya sa First Lady pero napakapatas niya pagdating sa pag-handle ng impeachment. Okay? Ang patas na patas as in, pinakikinggan niya kahit wala nang kwenta yung sinasabi ni Ontiveros. Kahit wala nang saysay yung sinasabi niya, natitiis niya pa eh. Kung ako yung binato ko na mikropono yun eh. Gago! Hindi, kasi wala naman ng kwenta. Tsaka yung argumento niya, alam mo yun, biro lang sa pagbato yung argumento niya, pang grade 1. Totoo naman eh. Halatang hindi lawyer. Mantakin mo magsinungaling ka. Doon mismo sa Senate habang nagdedebate kayo pagdating po doon sa unanimous. Ako nga, gusto ko nga sanang sabihin na unanimous stupidity. Pwede ba yun? Lahat ng kalamnan mo, katangahan. Hindi, pwede sana kung pwede ko lang sabihin yun eh. Kaya lang hindi pwede. Hindi man ako senador. Hindi ko na sasabihin. Pero ganun ka-obvious yung mga mistakes ni Ontiveros and yet pinakikinggan pa rin ng Senate President. Hinahayaan niya pa rin pumutak ng pumutak. As in, hindi niya binabara. Hayaan mo lang, sige lang. Yan ang opinion mo. Sige, botohan tayo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, makikita mo wala siyang condescending statement against Ontiveros. Ano yun eh? Pansin na pansin yun. So, ibig sabihin lang, si Chis Escudero patas. So yung akusasyon nila, hindi, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ang labo ho noon. Diba? Halatang idinidikit lang nila para sa 2026, yung sa February, yung pagpasa ng impeachment. Sigurado kong isang sasabihin at sigurado kong yan ang ika-campaign nila, the removal of Chis Escudero as a Senate President. Yan ho talagang sa tingin ko. And the way to do it, kung ano-anong, tingnan nyo, may mga expose na lalabas dyan. At isa nga yung expose dyan, eto may iba akong naamoy dito, mga kababayan. May iba akong naamoy dito kasi, biglang out of nowhere, biglang magbabanggit si Marcos ng siyam na mga construction na nakukuha ng ating gobyerno. Out of nowhere lang yon. Without even saying, ito korupto, ito malito. Hindi eh. Parang sinabi lang niya, ito yung mga tao na nakakatanggap ng proyekto. The question is legal ba o hindi yung kanilang pagkatanggap? Sino ba ang dapat ang punahin dyan?
tama ba kasi remember etong mga construction na ito, dumadaan to sa bidding. Okay? Bidding saan? Bidding ng ano? Ng departamento na hawak mo. DPWH. So dapat, yung DPWH ang pinupuna mo. Hindi yung ano, kasi kung legit naman yun, kung talagang meron naman silang papel. Kasi remember, meron ho itong qualification para ikaw ay pwedeng pumasok sa proyekto ng gobyerno. May qualification yan. So, are you saying na porket nasa loob ka, ng construction, ng ay masama na? Oh, may problema dito. Dapat ang pinupuntirya dito yung mga regional director ng DPWH, sino ang nag-recommend na mambabatas, at alam naman natin sa Kamara, napakarami niyan, di ba? Sino dito yung mga kamag-anak? Ay, naku po, ayoko na lang magbanggit. Nako. May kaso pa tayo doon.